Ate, kuya, bili na kayo, pampalamig. Aakalaing mayroong bingot ang 15 taong gulang na si Jenny dahil sa kanyang pananalita. Nahirapan ako huminga. Hindi ako nawawala ng sipon. Hirap ako magsalita. Pag sa school, kapag nag-recite ako, ayun, nagtatawalan yung mga klase ko. Kagod na kasi ako. Nasasaktan yung damdamin ko. Tatahimik na lang po ako. Isang tabi. Unti-unti na rin daw nawawala ang kanyang pang-amoy. Dahil di na ako nakakaamoy, hindi ko na alam kung ano yung mabango, kung ano yung mabaho. Ang hirap na pinagdadaanan ni Jenny, nararanasan niya hanggang sa pagtulog. Ang lakas talaga ang paghilik niya. Kahit doon sa labas ka, dinig na dinig eh. Nagsimula raw ang paghihirap ni Jenny dahil sa bukol na tumubo sa loob ng kanyang ilong. Nagsinga ko ng sipon, tapos lumabas yung dugo. Tapos, pagkalipas ng araw, tumubo na yung bukol sa ilong. Tapos, unting-unting lumalaki po. Mayroong intranasal mass. Pinaka-common is a large polyps. Pero pag hindi, it could be other causes. And we know bukol is, di natin alam sometimes saan nanggagaling to. No? Pag baradong-barading ilong natin, pwede siyang hilik ng hilik. Mahirapan siyang nakakamoy ng normal. Kailangan natin ng MRI para natin makita kung saan talaga nanggagaling ito. Kung gaano kalaki, parang mapato na magre-rely tayo during the process of operation. 3 taon nang tinitiis ni Jenny ang kanyang kondisyon. Gustuhin man niyang mapaoperahan. Trabaho ng tatay niya, construction lamang. Magkano lang naman nasahod. Bilang magulang ka, sinasabi ko kung makaya ko lang, dahil na sa akin na lang. Araw-araw ko nagdasal sa nagilid kay Lord na tumawa natin itong bukol ko sa ilong.